Hello everyone. So, pag-uusapan natin yung Kaizen Clan Trading System. So, ito yung pinaka 101 na lesson na pwede nating discuss sa bias ng system. Okay, scoring, structure, and chess piece strategy. Okay? So, let's start, no? Dito sa Kaizen, pinakaunang makikita po natin first is tinatawag natin to siyang snapshot or sa Google Sheets. So, sa Google Sheet na to, ma-download nyo yung Google Sheet. Pwede kayong mag-check anytime. Kahit anong oras naman, anong session, any trading hours, no, pwede siyang i-check as long as pwede nyo i-monitor kung ano yung mga bias. So, ako po, mainly, nagagamit ako ng Snapchat every Monday to Tuesday. Doon ako tumitingin ng bias. Pwede din sa weekends, no, kahit Saturday or Sunday. Kasi sa Friday pa lang, I'm sure meron na yung momentum. So, etong Kaizen 1, nakapokus lang siya sa scoreboard. So, every session, 7 currencies get scored and ranked live. The board reads mood. So, sinasabi niya dito, kaya niya daw basahin kung ano yung strength ng market. Ano ba yung mga strength ng market? First is meron tayong strength na tinatawag na strong. Kapag strong yung market, automatically, binibigyan natin siya ng score, which is yung score na yan, pwede siyang 6 na positive, 5 na positive, or positive 4, di ba? So, meron din tayong neutral. Ano po yung mga neutral na ginagamit nating strength? So, mga numbers na neutral, gaya ng positive 3, positive 2, positive 1, 0, negative 1, negative 2, negative 3. So, yan po yung mga neutral. So, meron din tayong weak. So, mga weak na currency naman po is negative 6, negative 5, and negative 4. Base quote currency scores combined to set direction on every pair. So, sabi niya dito, for example, no, si JPY meron siyang negative 4. Siya naman yung weak na currency, si JPY. So, dito natin siya itatapat. Si USD meron siyang positive 3, meaning to say nasa neutral si USD. Okay? Euro naman, meron siyang negative 4, so meaning to say si Euro ay mahina. Negative 4. Kasi negative 4 is weak. Negative 2 naman is nasa AUD. So, nakikita natin si AUD is nasa neutral. Kasi negative 2. So, neutral siya, no? So, ayan yun, no? Positive 3, negative 3, positive 2, negative 2, positive 1, negative 1, and also 0. So, GBP, positive 3. Okay, nakikita natin na neutral pa rin siya. Si CAD is negative 2, so neutral and neutral. So, dalawa lang yung weak natin, no, na currency, si Euro at si JPY. So, lagi nating tandaan na kapag chine-check natin kung ano yung strength ng market, may mga numbers yan siya, no, na kinukuha. So, next naman po is tingnan natin kung may nakalagay na buy or sell. Okay, kasi lahat ng 21 pairs na ginawa natin ng bias is may nakalagay na po siya ng signal. So, automated na po yan. Wala na po tayong gagalawin or i-input pa. So, kailangan mo na lang nating mag-gets kung paano ba siya gamitin. Hindi kasi porket merong bias, kailangan mo na siyang i-trade agad. So, kailangan muna natin siyang maintindihan. Okay? So, ayun na nga, niranking natin siya kung baka kinumbine natin siya kung sino yung weak, sino yung neutral, sino yung nagda-drive ng market, and overall bias. So, ano ba yung mga bias na meron tayo? Pwede nating tingnan yung bias sa H1 na time frame. So, ilalagay natin siya sa H1, sa H4. So, kahit saan yung tatlong time frame na yun, basta present yung 6, 5, 4, positive or negative, weak or strong, nandun yung bias natin. So, pag sa H1, meron tong positive 5, so nandun yung bias natin. Sa H4, nandun yung negative 4, nandun yung bias natin. So, ganun siya gumagana, guys. Sino yung pinaka-dominant, pinakamalaking numbers, 6, 5, 4. For example, nasa H1 siya. So, dapat dun tayo tumitingin, okay? So, saan ba nanggaling yung buy na yan? Saan ba nanggaling yung sell na yan? So, galing po yan sa market strength logic. Okay, nakikita po ba natin tong market strength logic?
Okay, meron siyang strong versus weak. So, kung yung positive 6, i-versus mo siya sa negative 4 or negative 5 or negative 6, kaya siya nagiging weak, tayo ay magbabay sa currency na yan. So, parang nangyari is base versus quote. Malakas si base, mahina si quote. So, any currency, kapag tinapat mo siya sa ganitong logic is automatically magbabay siya once na mayroon siyang score. So, weak versus strong, sell naman. Strong versus weak, buy naman. Neutral versus strong, sell naman. Weak versus neutral, sell naman. Neutral versus weak, buy. So, yan yung mga bias kung sa nakikita natin right now na meron siyang sell tsaka meron din siyang buy. Diyan mismo nanggaling yung logic na yan. So, pangalawa, yung mga hindi natin tinitrade, no trade zone, is yung strong versus strong, wala tayong trading. Kapag pareho silang malakas at pareho silang weak versus weak, pareho silang mahina. Pag neutral versus neutral, pareho silang neutral lang yung market. Wala din tayong trade. Kapag ganun yung strength ng market. So, ang meron lang tayo, yung market logic na merong opposite na strength. Strong versus weak, buy. Weak versus strong, sell. Strong versus weak, buy. Neutral versus strong, sell. Weak versus neutral, sell. Neutral versus weak, buy. So, nakikita po natin na dyan tayo kumukuha ng signals from the Snapchat. Okay? So, ngayon, na-explain ko na kung saan ang galing to siya, bakit merong mga block. Okay, yung mga block na yan na po yung nakikita po nating strong versus strong or weak versus weak. So, meaning to say, yung mga block na to is nangangahulugang invalid. Okay? Ano ba yung mga valid? Kung mga valid siya, which is meron siyang nakalagay na buy or sell na signal from Kaizen. So, itong column ng Kaizen, dito mismo, tingnan nyo lang to dito. Kung may nakita kayong buy, valid yan. Pag may nakita kayong sell, valid yan. Pero pag may block, okay? Pag may block na nakalagay, meaning to say, invalid siya. Okay? Pag invalid yung currency na yan, hindi natin siya sinasama sa trade decision natin. Like, set up natin yung mga block na to. Kasi, indecision nga si market. So, pagka invalid, para ma-filter natin kung ano lang yung mga kailangang i-trade. Isa pa, ang dapat niyong tingnan guys, para makita nyo yung kung ano yung pwede pang i-trade is yung score na negative 4, negative, hindi natin isasama yung negative 4, positive 4. Uulitin ko ha, yung score na 12 dito sa Ikigai, kasi kung i-compute natin siya, no, hindi siya gaya ng math, no. Ito kasi, hindi siya plus, minus, or multiplication. Ito kasi, hindi siya gaya ng, ang nakalagay dito na positive 3 versus negative 4, ang magiging result is positive USD JPY, positive 7. Kaya, positive 3 versus negative 4, positive 7. So, kaya merong buy. So, hindi siya gaya ng, alam natin na math. So, gaya ng sinabi ko, galing siya mismo sa strength ng logic ng market. So, ngayon, kung makikita po natin, binibigay niya kung ano yung i-trade, which is positive 7, pasok siya. Ano ba yung hindi pasok sa rules natin? Hindi natin i-trade yung score na merong negative 4 pababa or positive 4 pababa. So, meaning to say, including the 4, 3, 2, 1, 0, hindi natin siya sinasama. So, ayan o. Positive 3, positive 4, positive 1, 0, negative 3. Dito yung tinutukoy ko Ikigai. So, tingnan nyo dito yung tinatawag nating Ikigai or gap ng price. Ito siya, nagiging computation yung total ng currency, kung magkano yung strength kapag nakakombine na yung dalawang currency. So, nagiging pair na siya. For example, USD, 3 pa lang siya, pero kapag nakakombine siya ng JPY, kaya siya tinatawag na 21 pairs across the correlation. Kaya nagiging positive 7 siya. So, nagigets nyo ba na merong negative 4, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, na hindi sinasama sa pagtitrade. Gaya nito, meron tayong negative 2, so hindi natin yan sinasama kahit na meron siyang signal na sell. Hindi natin siya sinasama. Negative 4, hindi natin sinasama. Yung negative 5 and positive 5, sinasama natin siya sa pagtitrade. Ito, positive 2, hindi natin sinasama sa pagtitrade. Okay? Negative 3, hindi natin sinasama.
Basta mga 4, 3, 2, 1, ayan, negative and positive, hindi natin siya sinasama. So, next naman, itong TP Pips. Itong TP Pips naman is ibibigay niya, automated to guys, automatically. Siya yung mag-update every hour kung magkano yung pips na pwede mong magamit kahit naka-phone lang yung gamit mo. So, pwede siya kahit naka-phone lang, no? Hindi naman to may screenshot. So, importante makikita nyo sa Google Sheet nyo kung may access kayo. Kita natin kung magkano yung ATR, average true range. Hindi siya yung highest average true range, pero at least meron siyang katamtaman. Hindi naman siya pinaka-lowest, pero at least alam natin sa isang araw, 95 pips yung tinakbo niya, 55 pips yung tinakbo niya. So, every time magbibigay siya ng ATR, magbibigay din siya ng risk and reward. So, yung 95, meaning to say, 31 pips kapag naka-intra ako, yan yung risk ko sa 95. So, kita nyo? So, automated din to siya guys. Nagkukusang update din to siya. So, don't worry, lahat ng ano natin, Google Sheet, naka-automate. No? Wala kang kailangan galawin. Sundin mo lang kung ano yung nakalagay dito na target na TP, target na SL, ayan. So, meron din tayong market condition. So, market condition is more about ranging or trending. So, kahit naka-ranging yung market, okay, meron pa ring trend. So, mas magandang pag-usapan yung ranging and trending kapag may actual chart tayong i-discuss. So, nagagamit ko din siya kapag yung market is invalid kasi sa ranging and trending kasi yung mga invalid na block nito is pwede siyang i-trade. Okay? So, hindi siya nakabase sa buy and sell. Actually, nakabase yung ranging and trending. Kahit di naman buy and sell, meron ding trending at ranging eh. So, ito lang ang advantage kapag marunong kang gumamit ng ranging and trending na structure, automatically, pwede kasing yung ranging and trending na tinutukoy ko na sa H1, pwede din na sa H4, pwede din sa day 1 time frame. Ang tinutukoy ko po kasi is pwede mong ma-apply yung scoring niya nang ginagamitan mo siya ng market condition. So, anything no, basta as long as yung market condition na yun is hindi naman siya the same every currency, kahit pa magka-correlated yung dalawang pair na yan. Iba yung structure nito, iba yung price, iba yung presyo, iba yung pips na offer. So, may iba't ibang market condition yung market. Hindi same ng price every day. So, iba-iba talaga yan. So, that's why pag-aralan natin yan kung paano magagamit para ma-maximize natin yung 21 pairs kahit na naka-invalid. Ngayon kasi, na sinet ko na rules is yung buy and sell lang yung pwede mo i-trade. Pero kapag marunong ka na magbasa ng trending and ranging gamit yung next na i-discuss ko sa inyo, ayan siya. Dito natin maintindihan kung paano ba gamitin yung ranging and trending with the support of the score. So, next naman ang pag-uusapan is all about the Telegram. So, itong manual work for the backtesting from the data analysis, automated siya every hour. So, itong Telegram na to is every hour natin to siya i-check. Every hour din natin siya pwedeng actually, pwede naman makita yung last month na data, this month, last week, last 3 days, 5 days, 4 days, or yesterday. Pwede nyong tingnan kung ano yung mga bias na nagkakaroon ng momentum. Kagaya nito JPY, siya yung pinakamalaking number. So, siya yung tinitingnan ko dito. Kaya pala, pwede akong mag-buy sa JPY kasi weak siya. So, yan yung tinitingnan ko mga highest number sa tatlong time frame. USD. So, kung gusto nyo maka-access nito, message nyo lang ako. USD JPY. Ito naman USD. Sino yung pinakamalaking number? Merong negative 2, pero mas priority natin si positive 3. Meron ding positive 3, so pwede kayong pumili sa dalawa. So, pwede mo ding tingnan kung paano ba mag-trade ng pwedeng ganito yung combination, no? Neutral versus neutral. Neutral si 2, neutral din si 3. Sa H4 is neutral versus neutral. So, pwedeng ganyan. Pero kung single currency lang, pwede mong kunin lang yung highest number or dominant number. Okay? So, negative 4 sa H1. Si Euro naman is weak. So, dito ako tumingin ngayon, weak. So, meron ding negative 2 dito pero mas priority ko yung pinaka malaking number at saka yung sign ng number na yon. AUD, meron siyang positive 1, meron siyang negative 2. So, priority ko si negative 2. Kaya pipiliin ko si negative 2. So, tingnan nyo, di ba? GBP, okay? So, positive 3. So, dito tayo sa positive 3 si GBP. So,
medyo may momentum siya. Pag naging positive 4 si GBP, meaning strong na siya. Ngayon, nasa neutral states pa siya, no? Or nasa neutral strength. CAD or Canadian dollar, meron tayong positive 1, negative 2, and negative 3. So, pipiliin ko si negative 2. So, negative 3 versus positive 3, anong gagawin dito? Magiging 0 siya. So, pansin nyo sa NZD, meron tayong 0 na score. Ayan o. Kasi yung negative 3 at saka positive 3, ayan. Kahit negative 4 or positive 4, 0 pa rin siya. Or negative 5 versus negative, basta highest number, no? Positive 5 or negative 5, 0 pa rin siya. So, what it matters, 0 manual scoring, no need to sit down or compute for the H1 or H4 time frame. Kasi kung i-compute mo to, abutin ka ng 6 to 8 hours eh. Lahat ng bias na to. Kasi example, na JPY, magkano? 7 plus 7 plus 7. So, no. 6 pala. 6. So, meaning to say, 6 charts yung i-check mo. Automatically, magkukonsume ka talaga ng time dyan eh. So, automatically, dapat sa JPY pa lang na correlation, lahat ng time frame H1 pati H4, kung mag-top down analysis ka, abutan ka ng isang currency, no? Isang oras, isang currency. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, sa 21 pairs, isang oras yan, di ba? Parang kung isang oras sa isang currency, pero kung 21 pairs, tapos each time frame bubuksan mo, 1, 2, 3. Abutan ka talaga ng 7 hours or 6 or 5. Minimum na yan. So, matagal mag-compute ng bias sa totoo lang. So, hindi din ganun kadali, di ba? Kasi mapapagod ka talaga. So, ito kasi siya automated na, binibigay na sa atin in minutes lang. Ayan na yung data. Kitang-kita mo na siya agad. So, every hour siya nag-update, 8 AM, 7, basta every hour. Okay? Hourly refresh, afresh with all the 7 currencies lands in Telegram every hour times tab and PH time, trade ready format. So, yan, H4, H1, day 1 breakdown used to live scored, copy paste, ready for your journal. So, hindi mo na kailangang i-copy siya. Actually, nag-automate na siya ditong mag-send dito sa Google Sheet natin. So next na pag-uusapan natin is all about the expert advisor. So, next video, antayin nyo na lang, i-release ko. Okay? Thank you.